So ay sasakyan ko guys, hanggang ngayon hindi ko pa rin magamit. So dito yung mga documents na kailangan na natin. So ngayon sasabihin na natin kung ano yung mga documents na kailangan nyo. So paandarin lang natin siya habang sinasabi ko sa inyo. Kasi matagal-tagal ko na siyang hindi siya nagagamit eh. So almost month na. Don't stress your mind, we coming home. So, after ng mga nagtitilak ka sa sarili mong trabaho. So, malaking pagkaiba ng trabaho ko dati sa medialist ako o sa ibang part pa ng mundo. So, nandito ako sa Pulan ngayon. So, may work balance tayo. So, dito mismo sa pinagtatrabahuhan ko is pwede kami maligo, mag-swimming ng libre. Nagagamit natin yung amenities ng hotel. So mamaya papasyal ko sa hotel. So ngayon enjoy mo muna ang panonood sa aking pagligo at pagsisid. Sana lang yung labas, magparating tayo. Hindi tayo makikita. Mamaya. Ito nga pala guys, kung tumutulo ito dati. Kaya ko, marami na pag-aaral. Dati meron. So, sisi tayo ulit. Sarap maligo guys. Solo kay swimming pool. So ayun na nga guys, katatapos lang natin mag-swimming. Nag-swimming tayo at nag-sauna. So saan ka pa? So may mga ibang trabaho na hindi mo pwedeng gawin yan. Yung ginagawa namin dito sa Poland na nagre-relax tayo. So bago tayo pala umuwi guys, iikot ko muna kayo sa pinagtatrabaho kong hotel. So dito siya guys. Lumabas lang ako sa kabila ako dumaan, hindi ako din sa receipt dumaan. Kaya pasok tayo ulit. So dito ginaganap. May swimming pool din sa labas guys. So yan. So dito dyan tayo sa sa loob nagsauna at nag-swimming. So may outdoor swimming pool din sila dito guys. Yan, napakaganda ng hotel na to. So dito may mga puno dyan. Pang Instagram talaga yung datingan ng view ng hotel dito. So pasok tayo sa loob guys, napakaganda rito. So yan. Ito may mga napapansin nyo, may mga hose pa dito, mga pipe, kasi naglagay ng tubig sa swimming pool kasi magsa-summer na. So ang ganda dito guys. Ayan. Ikot ko lang kayo saglit para makita nyo rin yung aking pinagtatrabahuhan. So nagtatanong nga yung iba kung ano daw yung requirements ng topic natin mamaya guys, yung ano yung requirements ng pagkuha ng police driver license, kasi ako hindi ko pa nakukuha. So on Wednesday pupunta kami doon sa parang LTO nila rito na ipapasa yung mga hindi ko pa na-i-comply na documents. So pero mamaya sa bahay magsasabi ako ng mga documents na kailangan nyo pang malaman para makasabay na rin kayo sa paano ko pinaprocess yung aking police license. Sana mag-success tayo guys, para kung ma-success ko yung process ko, ma-success din yung sa inyo, di ba? So sa lahat nandito sa Poland. So bago tayo umuwi guys, ikot muna tayo dahil day off ko ngayon at bukas sunod na araw ay bakasyon ko na. Bakasyon tayo guys with pay or look tayo. So kasi naka-move operasyo tayo. So dito kagabi may naganap na birthday yan. So papasyal ko lang kayo saglit.
bago tayo tuluyang umuwi. Marami ang nagtatanong sa akin kung ilang taon na raw ba ako dito sa trabaho ko dito sa Pulan. So actually magsi 6 years na ako rito. Kasi hindi talaga ako lumilipat ng ibang company kasi ang pagkuha ng umuba o pricing na trabaho, employment contract is mahirap yan guys. So bihira ang na-opera niya. Pangit kasi pag naka-mandate contract ka, wala kang mga benepisyo katulad ng sa amin. So dito guys, dito naglalaro yung mga national football team. So may golf din tayo dyan, may fencing. So nung nakaraan yung national team ng Pulan nandito, siguro ngayong year dito ulit sila. Ang dami nito, lahat ng team ng Pulan ng football dito nagpa-practice o nagmamatch sila rito. Kaya during the summer guys, busy itong hotel na to at kami busy din. Pero hindi talaga totally katulad ng iba ng busy na wala ng pahinga. Kami may work balance pa rin kami rito sa Pulan. So kaya ito rin yung naisip ko guys na hindi na pumunta ng ibang part ng Europe or iba pang part ng Schengen country. Kasi dito wala akong binabayarang bahay. So tapos guys, isa pang maganda rito na libre ang lahat, mababa ang cost of living, yung sahod mo sakto din, di ba? Tapos naka-employment contract pa kami. So pag lilipat ako ng bahay ng guys, for example sa Paris, pag lumipat ako doon guys is magbabayad akong bahay, kuryente, tubig, pamasahe, makipagsiksikan sa MRT, tapos walang regular na trabaho. So hindi katulad dito guys, kung ano yung karir ko, yun ang trabaho ko. Pero hindi ko kayo din-discourage guys na pumunta ng ibang part ng Schengen kasi discard nyo yun guys kasi buhay nyo yun kayo magpaplano. Pero kung yung nandito sa Pulan guys, kung mas gusto ko mag-stay sa Pulan, ito guys, tumutubo na naman pala yung mga palm tree. Ang ganda yung pag tumubo na parang Boracay ito. May nagtitinda rito pag during na summer, nagpapauwa mga burger, mga pizza. Tapos yun yung isa naming restaurant doon. Hindi sa amin yung pinagtatrabahuhan ko guys. Yan sila. So lakad-lakad muna tayo guys. Ito yung kabuuan ng hotel na pinagtatrabaho ko. Laki yan guys, sakop ng mga palaruan. Sa kabila, hindi ko na kayo hindi ako nakapag-video doon. May naglalaro kasi guys. So ganun. Kaya ayaw ko namang videohan yung mga tao na baka yung privacy na nila yun. May mga ibang vlogger kasi video lang ng video. So tayo hindi tayo magaling. Baka mapagalitan tayo nang wala tayong pahintulot. So uwi na tayo guys. Naikot ko na rin naman kayo sa hotel. So mamaya mga kagala is sasabihin ko sa inyo yung mga sinimulan kong process ng mga documents ko para sa ating police driver's license. Kasi hanggang ngayon di pa rin ako nakapag-drive guys. So wala mo nang kagala kasi bawal mag-drive yung using international driver's license. Yung ibang mga Pilipino hanggang ngayon guys, gumagamit pa rin sila ng mga international nila. So pero ako dahil nakausap ko talaga yung police guys, so hindi ko talaga siya ginamit. Bahala na. So kayo guys, hindi ko naman kayo pinipigilan gamitin yung international nyo. Pero ang problema, baka magsisi lang kayo, mas malaki yung penalty nyo. Tulad ng nangyari sa friend ko na ang laki ng penalty niya, na impound pa yung sasakyan niya at naban pa siya mag-drive sa Pulan until 6 months. So di ba? Kaya mga kagala, bago tayo bago natin gawin yung mga bagay na yan na alam nyo ng bawal, is wag nyo nang gawin. Maglakad na lang muna kayo or magbike kayo habang magpa-process kayo ng license nyo. Kasi mahirap na, baka mas malaki pa ang mawala sa inyo mga kagala. So sige, kita tayo sa bahay mamaya at sasabihin ko sa iyo yung mga documents na sinimulan kong i-process. A few moments later. So ito na guys, so habang pinaandar natin yung ating sasakyan, so dito natin sasabihin sa inyo yung mga document na kailangan nyo. So hindi ko pa sure kung ito talaga kasi babalik pa kami doon sa Wednesday. Pero para magawa nyo na rin na magsimula na rin kayo, kasi ito yung binigay sa akin ng parang pinaka-LTO doon na ito yung i-comply mong documents. So sasabihin ko na rin
So sasabihin ko muna into English para kayo na mismo ang mag-ano. So application for exchange driving license. So ipakikita ko sa inyo guys. Ito yon yung form. Pipil upan nyo to. Hihingin nyo lang to dun sa kanya. Yan. Ito yung form na to. Ulitin ko. Ito yung application for exchange driving license. Pagkatapos yung inyong ano guys, ba't may nakalawit dito na ano, na upo ni service. Pagkatapos pala guys, pabango to guys eh. So, pagkatapos pala guys, yung next na ano, yung residence cards nyo, yung karta po bito, or kung may visa pa kayo sa passport na stamping, kung bagong dating pa lang kayo ng Pulan, pwede rin yun. So, pangatlo guys, yung certificate of registration. So, baka magtatanong kayo kung ano yung certificate of registration. So, ang certificate of registration guys ay sa ano yan, sa makukuha yan kung saan kayong city nakatira. So, mahihingi nyo yan doon sa munisipyo. Pero, ang mangyayari nyan guys, yung kung niregister kayo, tatanungin, pagdating nyo sa munisipyo, minsan wala pa kayo record doon sa pinaka-munisipyo nyo kung saan city kayo. So, kung saan kayo nakatira, hihingi kayo ng ganyan na, sabihin, i-register kayo sa munisipyo para makakuha kayo ng certificate of registration. So, ito meron ako nun. Yan. 17 zloty lang to. Pwede mo pag nabigyan na kayo doon sa munisipyo. So, nakalagay dito Samuel ba Dinyo na Pobet Sasove. So, ang ibig sabihin nito, yung certificate of residence nyo rito, kung saan city kayo nakatira. So, madali lang siyang kunin guys. So, pangatlo na pala, translation of driver's license. Now, so ang pinatranslate ko, yung aking yung karta po dito pala, i-xerox nyo lang guys. I-xerox or scan nyo, tapos i-print nyo. Hiningi yan. Yung akin ay ang pinatranslate ko yung aking international driver's license. May stamping siya. So, pagka hindi yung pag-pick yung international driver's license nyo, hindi nyo rin yun mapapa-translate pala dito guys, napakahigpit. So, titranslate siya kasi yung pala pag-pick siya, hindi yan ita-translate ng magta-translate kasi may stamping pala ng government yan. So, malalaman pala niya yan. Tapos maglalagay din yan dyan ng mga nakalagay ito ubaga kasi yung international, yung Philippine driver's license ko is pa-expire na. Pag-note niya rin doon na pa-expire na. So, pagdating namin doon sa opisina, ang sinabi, ano nyo rin yan, kaya hindi kami natuloy naman process kasi sabi niya, yung Philippine driver's license nyo, translate nyo rin. So, balik kami ngayon nung nakaraan, so hindi namin nabutan yung opisina na magta-translate, kaya ngayon nung nakaraang week lang namin, 3 araw yata ngayon nung nakaraang week namin na pa-translate. So busy kami sa trabaho, hindi namin siya nakuha. So nung tumawag yung magta-translate na ready na, hindi namin makuha kasi busy na kami, walang day off. So ngayong week na to, nakabakasyon ako. So, kukunin na namin sa Wednesday. So, sasabihin ko rin sa inyo, mag-update agad ako kung na-process to So, pang-apat na guys. Pang-apat na ba? One color photo, direct measuring 3.5 by 4.5 cm yung picture nyo. Copy of right drive. So, ito na yun yung driving license. So, babayaran yung pala guys yung driver's license doon pag na-register ka na, pero hindi ko pa ito itatakil ngayon guys kasi nga hindi pa naman sure, 100 PLN lang naman to. Marami pa akong sasabihin sa susunod na vlog kasi marami pang documents ang hindi ko na-comply. So kung ano yung ma-comply ko guys, sasabihin ko rin sa inyo. So into police naman, medyo mahirap to kasi pag sa police siya, ito nga,
basahin natin ito, police. Viso no Novsik Miani Pravo Jazdi. So yun yung yung translator nga. Karta po bito visa. To. Pus Viaggisini o Dalmel do Banyo. So yun yung mga kailangang mahirap i-police guys, kahit nag-aaral tayo ng police, may mga words pa akong hindi kayang basahin. So okay na, English na lang tayo guys. So sana naintindihan nyo. Ulitin ko guys, yung kailangan nyo i-prepare na mga documents para makapag-process na rin kayo. Ano ba yun? Hanapin natin sa screenshot ko pala. Okay, inuulit nyo guys. Application for exchange of driving license. So doon mo ito makukuha sa kanila. Papakita ko ulit. Ito yun. Residence card or visa. Kung may stamping pa yung passport nyo, pwede yun. Karta po bito. Certificate of registration guys. Doon yan makukuha sa may-ari ng bahay na tinitirahan nyo. Certificate of registration, mga kagala, is doon yan makukuha sa munisipyo kung saang city ka nakatira. Pero kung makukuha mo yan doon kung niregister ka ng tinitirahan mong bahay dito sa Poland, kung saan city ka nakatira. So nung una naming pinuntahan pala mga kagala, hindi pala kami niregister ng tinitirahan namin, kasi hindi naman kami umuupa dito sa dito sa tinitirahan namin, kaya hindi kami nila na-register doon sa ng tinitirahan namin. So ang ginawa namin, kinausap namin tinitirahan, baka pwedeng i-register mo kami, kasi kukuha ako ng driver's license sa police at kailangan yon. So siguro pinirmahan niya yung mga binigay na document nang galing sa munisipyo, tapos pinasa namin yun, i-register kami. Pero okay, mag-alala guys, mura lang yun, 710 SWOT lang yun ang binayaran namin. Pagkatapos yun na-register na kami. Translation of the driver's license now. Kung ano yung driver's license mo, yun pa translate mo. So malayo dito, hindi ko kayo pwedeng i-recommend dito sa lugar namin na translator. Masyadong malayo, baka magastusan lang kayo. Maghanap na lang kayo dyan sa mga lugar nyo na baka mas malapit pa. So colored, one colored photocopy of directly, ito ang nakasulat pero ang ibig sabihin siguro niya yung measuring. Ang measuring niya guys is mga gala, wait lang, 3.5 by 4.45, ganun. Yung parang sa passport yan. So copy of the right drive. So meron na yun mga kagala. So ulitin ko, ulit na tayo guys, nakakaya. So sana ma-approve tong ko sa Wednesday pagpunta namin doon, para may update ko kayo ng complete na details paano ko na i-convert yung aking international driver's license at Philippine driver's license into Polish driver's license. At kung mag-i-exam pa ba tayo, kasi sabi ng iba may theory exam pa daw. So sana wala na, pero kung mayroon man, papasa naman tayo dyan, kagala. So hanggang sa muli mga kagala. So amtabayanan nyo yung aking vlog na tungkol dito, para marami kasi mga Pilipino rito na wala pang Polish license at patuloy na ginagamit yung kanilang international driver's license. Kasi sabi ng iba nung pinost ko to, sa akin nga dinagamit ko pa rin hanggang ngayon So guys, hindi pa kayo nakimpuhan. Yung kasama ko ngang Indiano, hindi niya na rin ginagamit yung sasakyan niya, kasi nakausap rin siya ng pulis na wag nang gamitin. Naglalakad lang kami ngayon. Ako okay lang kasi medyo malapit ako, 15 to 20 minutes na ako. Ay siya mga 45 minutes, kaya ang may daan naman siya sa forest, pag sa forest siya naman mga 30 minutes yun. Pero pag dito siya naman, mga 1 oras mahigit ang lakad niya. So mahirap na kasi guys kung magkamulta pa kayo, mas malaki pa. Yung sa kaibigan namin, ang laki ng multa, 1,500 yung sa kanya, yung sa kutsi niya 800. So sayang din yun kung may pulis na may inspector na mag-check sa inyo, medyo strict na bawalin talaga, di
paano na lang, malaking pera mawala sa inyo. So, pinaghirapan nyo ng ilang araw. So, hindi rin biro ang trabaho lalo na kung sa factory ka. So, mabigat din ang trabaho. So, hanggang sa muli mga pag-agala, kung napanood mo itong video na to hanggang dito is, kung nagustuhan nyo, paki-subscribe na lang ako at i-like na rin ang video to, i-share para magkaroon din ng idea yung ating mga kapwa Pilipino na nandito sa Poland. So hanggang sa muli, ito si Kagala ang nagsasabi na if you want to be a successful living a simple life is okay. Thank you so much guys.